Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Anton. Taong 2001, probinsya ng Cebu. Nagsimula ang lahat ng dumating si Mang Bado sa pasugalan. Hindi pa uso ng mga panong ito ang pagdakip sa mga sugalero, lalo na kung nasa pinakaliblib na bahagi ng lugar. Hantak kung tawagin sa Cebuano ang sugal, kung saan 3 baryang tigpipiso ang ihahagis sa malapad na bato. 2 lamang ang pagpipilian, hari o patay. Hari ang tawag kapag nakaharap ang barya, patay naman kung likod. Kapag nagsisimula na, daig pa ang sabong sa siksikan ng manunugal. Matagal na nung nauso pero ngayon lang nagkaroon ng pagtatalo dahil sa pamamaraan ng antog ni Mang Bado. Ang antog ay tumutukoy sa paghagis ng barya. Kahit simpleng hagis lang ang ginawa, duda ang mga manunugal na may kakaiba sa lalaki dahil palaging nahuhulaan ang kakalabasan na naging dahilan upang manalo. Kapag nandyan si Mang Bado, siguradong lahat ng pera kukolektahin. Siguradong may tangan yan. O parang may gabay na siyang bumubulong kung saan dapat pupusta. Walang palye, palong-palo sa pagkapanalo. Umuwi nga yan ng halos maubad ang pantalon sa dami ng laman ng bulsa. Ganap na ganap sa paghakot ng pera. Sang-ayon si Anton dahil kahit siya ay saksi sa swerte ng matanda. Maraming manunugal ang galit, pero marami ding tagalabas ang pumuri sa angkin nitong kabutihan. Sa tuwing mananalo, namamahagi ito lalo na sa mga taong walang-wala sa buhay. Pero hindi rin naman lugi, napupunta sa kabutihan yung perang napapanalo niya. Tignan mo, papakyaw yan sa tindahan para ipamigay. Oo nga eh. Ano pa bang tinatayo-tayo natin dito? Ka na, para mabigyan natin. Napailing na lamang si Anton sa inasal ng kaibigan. Hindi rin siya nagpauli. Dali-daling humabol. Tindahan ng ulam ang pinakyaw ni Mang Bado. Inilapag sa mahabang mesa sa lilim ng mangga sa unahan. Tinawag lahat ng tao at sinabing magdala ng kanin para magsabay-sabay magtangalian. Kanya-kanya sa pagbitbit ng kaldero, nag-uunahan sa pagkuha ng ulam. Gayunpaman, hindi mawawala ang panglalait. Kahit nakisali sa pagkain, nangangati pa rin ang bibig para magsalita ng kasamaan. Sige lang, kumain lang kayo hanggat meron pa ako may babahagi. Wika ni Mang Bado. Nasa tabi lang ito. Nakangiting nagmamasid. Manong, bakit po pala kayo palaging nananalo? Ibahagi niyo naman yung sikreto. Puro na lang pagkain eh. Tumawa lamang ang matanda. Hindi na nagabalang sumagot pa. Makalipas ang ilang sandali ay walang paalam na umalis. Bumalik ito pagsapit ng hapon. Dumiretso sa pasugalan at pumusta. Unang tungtong pa lamang ay panalo na. Nagsunod-sunod ito hanggang sa magkainitan dahil sa masamang timpla ng kasabayan. Nagkarambola, suntukan, sigawan. Ang iba pa'y iniingganyo na ipagpatuloy ang bakbakan. May sumisigaw pa ng matira matibay. Kagad inawat ng may-ari bago lumaki at makarating pa sa otoridad. Sinundan ni Anton si Mang Bado. Nagtataka rin ang binata dahil nakitang sinaksak. Tumama ang patalim sa braso pero walang sugat. Kung hindi napansing maigi ang kilos na yun, pwedeng sabihin na nakaiwas. Pero malinaw na nasaksiyan ni Anton ang lahat. Sumuot sa gubat ang matanda. Tahimik na binuntunan hanggang sa narating ang kubo. Pumasok ito doon. Nagmamadaling sinara ang pintuan. Ang binata ay pumuslit. Sumilip sa dingding. Nakita niyang nagubad ng damit si Mang Bado. Tinignan nito kung may tinamubang galos ang katawan. Nakahinga ng wala.
Hinalikan ng kwintas na medalyon, sabay pagpapasalamat sa proteksyon. Dito nalinawan si Anton na ang swerte ng matanda sa sugal, hindi biyaya ng langit kung hindi anting-anting. Pumuesto ang matanda sa altar at saka nagsimulang magdasal. Tahimik lang na nagmamasid sa butas si Anton nang biglang kumalabit si Onyok. Kagad tinakpa ng bibig nito sabay hila sa malayo. Anong ginagawa mo dito? Hindi naman kita sinama. Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo dito? Namboboso ka ba? Sira ulo. Huwag mo nga ako itulad sa'yo. Sinundan ko si Mang Bado. Nakita kong sinaksak siya pero wala man lang sugat eh. Nagtataka ako. Sinilip ko siya sa loob at sigurado ako sa nakita ko. Meron siyang anting-anting na dahilan para maging bakal ang balat. Kasama na dyan yung swerte sa pagsusugal. Grabe. Pati personal na bagay inaalam mo. Tahimik kang tao pero tsismoso ka. Hindi maganda yung ginagawa mo Pero may silbi din. Kasi ngayon alam na natin kung ano nga ba si Mang Bado. Kumakapit lang pala sa anting-anting. Kaya pala palong-palo sa swerte. Hindi naman masamang magtiwala sa isang gamit mga iyo. Ang masama, mangialam sa buhay ng may buhay. Kagaya ng ginagawa nyo. Wala siguro kayong mga trabaho Mabuti pang gapasin nyo yung mga talahib sa likod ng bahay. Susuhulan ko na lang kayo. Libre na rin ang inumin at pagkain. May karit at panabas doon sa silong. Pwede na kayo magsimula. Hihindi sana si Anton, pero ang kaibigan ay naunang humugot ng patalim. Sinimulan ang paggapas ng talahib. Napailing na lang siyang sumunod. Mabilis natapos dahil hindi naman gaano karami. Pagbalik sa tahanan ni Mang Bado, sumilong muna dahil may bisita ang matanda. Sa pakikinig ng usapan, mararamdaman ang galit sa boses. Nasa loob kasi ang mga ito at nasa labas lamang sila nakapwesto. Tinalasan ng dalawang binata ang pandinig para maklaro ang sinasabi. Kaso nga lang, hindi malinaw dahil na rin sa layo. Sinubukang lumapit, pero natigilan ng lumabas ang bisita. Isang matipunong lalaki na nasa edad 60. Nahinto rin ito at saka tumitig sa kanila. Humakbang, pero hindi nakalapit ng harangin ni Mang Bado. Ang sabi ko sa'yo umalis ka na. Dumiretso sa daanan at wag na wag kang makipag-usap sa mga tao. Subukan mong sumuway. Makikita mo ang hinahanap mo. May diin sa bawat salita ni Mang Bado. Maging ang mga mata ay naninindak. Ngumiti lang ang matanda at saka tumalikod. Saka lang binalingan ni Mang Bado sina Anton nang masiguradong nakalayo na ang bisita. Sino ho yun? Parang iba yung dating Tapos na ba ang pinagawa ko? Pumasok muna kayo sa loob para magmerienda. May hinanda akong tinapay at pansit. Meron din kape kung gusto nyo. Hindi na ito nag-usisa. Sumunod na para makakain. Pagkatapos ng merienda, nag-abot ng perang suhol si Mang Bado. Hinayaan silang umalis sa lugar. Gayunpaman, lumiko ang dalawa ng maintriga sa pagbalik ng bisita. Napansin kasi nila ang galit sa mukha ng matanda. Dito na rin napag-alaman na magkapatid sila. Ikaw naman, Bado. Kung makataboy ka sa akin parang hindi tayo magkadugo. Kung tutuusin, may mas itsura pa nga ako sa'yo kahit naaswang ako. Abod, wag na wag mong babanggitin ang tunay mong pagkatao. Ilang beses na kitang binalaan. Gusto mo bang may makarinig dito? Paano kung kumalat sa buong lugar? Di tutugisin ka. Yan ba ang gusto mong mangyari? Sigurado kong matatakot ang dalawang yon at hindi pagsasabi kahit kanino ang maririnig nila. Ano? Sino sila? May pinagsabihan ka ba sa tauhan mo? Wala akong pinagsabihan, pero makulit ang mga bata mo. Subukan mong sumilip sa silong nang malaman mo.
Yumuko si Mang Bado. Hindi makapaniwala ng masipat sa siwang ng kawayan si Anton at Oyong. Dali-daling tinawag ang mga ito. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Pero ang kapatid na ang nakipag-usap. Nakagad sinang ayunan ng mga binata dahil na rin sa takot. Pinauwi ang mga ito. Naguguluhan sa halo-halong emosyon na nararamdaman. Natatakot at nabigla. Natatakot dahil sa banta ng kapatid na aswang si Mang Bado. Nabigla din dahil sa nalamang ito. Matapos ang kaganapan, kusang umiwas sina Anton at Oyong. Kapag natatanaw sa daan si Mang Bado, lilis sila ng daanan. Kaso nga lang nagtaka sila dahil hindi na ito nakikita sa sugalan. Maging ang mga tao ay nagtatanong. Ilang ulit na rin pabalik-balik sa tahanan ang mga binata pero wala ito sa lugar. Hanggang sa nakita nila si Mang Abud. Ayaw sanang makipag-usap ng dalawa. Kaso nga lang, dahil sa katotohanan na pwede silang saktan nito anumang oras, wala ring nagawa kung hindi pumayag. Meron siyang hiniling. Sumama sila para puntahan si Mang Bado. Nagtulakan sina Anton at Oyong habang nakasunod. Gayunpaman, sinigurado ni Mang Abud na wala siyang gagawing masama sa mga ito. Gusto lamang magpatulong para sa kapatid. Naguluhan din ng mga binata kung ano nga bang klase ng tulong. Hindi naglaon. Bumungad ang nakahandusay na si Mang Bado. Kailangan ko ang tulong nyo para bantayan ang matandang to. Inatake ng kalaban kong aswang. Masyado kasing pabida. Hindi nag-iisip kaya napuruhan. Huwag kayo mag-alala, hindi papatayan. Wala lang malay. Pero, hindi naman siguro kami madadamay dyan sa kalaban nyo, di ba? Baka pwede kaming sa tahanan na lang ni Mang Bado. Huwag na sa lugar na to, nakakatakot eh. Pumayag si Mang Abud. Hinatid sila sa tahanan ng kapatid. Sinabihan na rin ang gagawin kung sakaling may magparamdam na aswang sa paligid. Tinuruan kung saan nakalagay ang gamit ni Mang Bado. Mga mabisang pangontra sa aswang. Nang makaisip si Anton, hindi napigilang magtanong. Sandali lang po, Manong. Kung magkapatid kayo ni Mang Bado, paano ikaw yung aswang? Tapos siya, merong mga gamit laban sa aswang. Ganyan talaga lalo na kung hindi kayo magkasamang lumaki. Saka lang kami nagkakilala ngayong matanda na. Mabuti nga nagkasundo pa eh. Nagawang respetuhin ng bawat katauhan. May tatanong pa ba kayo bago ako umalis? Pakabilisan. May hahabulin pa akong peste. Umiling si Anton. Lumakad na rin si Mang Abud. Kinuha nila ang kahon kung saan nakalagay ang mga gamit pangontra aswang. Ang nakasilid ay langis at 2 pares ng buntot pagi. Tig-iisa sila. Pumwesto sa tabi. Panaylikot ang mga mata sa tuwing may kakaluskos. Naguguluhan ako kung paano tayo napunta sa sitwasyon na to eh. Wala akong maalala. Ikaw lang ba? Parang kailan lang nasa hantakan tayo tapos ngayon biglang nagbabantay ng walang malay. Tapos may kapatid pang aswang. Ay nako. Makaraan ng ilang oras, naging alisto nang may biglang dumapo sa bubong. Gawa lamang sa nipa at ang bawat pawid ay parang nahawi. Nagbulungan sina Anton at Oyong. Hinanda ang buntot pagi. Kaso napakunot na lamang ang noo nang bumungad ang mukha ni Mang Abud. O kalma lang, ako to. Gusto ko lang masiguro na hindi kayo tulog. Mabuti naman at alerto kayo, napadaan lang ako. Alis din kagad, mag-iingat kayo. Ni hindi man lang nila narinig na kumaluskos ang pagbaba. Bigla itong naglaho. Baka mamaya, siya lang din yung may gawa nito kay Mang Bado. Tapos, niloloko lang tayo. Anton, umalis na tayo dito. Sa mukha ng matandang yan, hindi naman mapagkakatiwalaan eh.
Nang magkasundo, dahan-dahang pumuslit palabas. Kaso nga lang, kaagad ding bumalik sa loob. Matapos maaninag ang anino ng halimaw, gumagapang ito sa damuhan. Mabilis ang kilos, na sa unang tingin nasa malayo, pero pagbalik ay malapit na. Naganda ang dalawa sa posibleng mangyari. Ano ba tong pinasok natin? Hindi tayo mabuting tao. May nagagawa ring kalokohan, pero hindi naman siguro makatarungan na malagay sa ganitong sitwasyon, hindi ba? Pwede bang huwag ka munang maingay? Nandyan na nga sa labas ang aswang eh. Mamaya makapasok pa yan kasi ang ingay mo. Wala din naman tayong magagawa eh. Magdasal na lang tayo. Nagkasagutan ang dalawa. Panaysisi sa kinalalagyang sitwasyon. Hindi na malayan na malapit na ang nilalang. Sa kalagitnaan, natahimik si Anton at Oyong nang marinig ang angil nito. Sinundan ng yabag sa bubong. Ilang sandali pa, bumungad ang nanlilisik na mga mata sa butas. Sa taranta ni Oyong, nahampas ng buntot pagi. Hindi ito inasahan ng nilalang kung kaya't matagumpay na natamaan. Malakas ang tunog ng pagkahulog nito habang paulit-ulit na sumisigaw. Tuwang-tuwa naman ang dalawa pero biglang napawi nang may bumangga sa dingding. Paulit-ulit na para bang gustong butasin. Pumipwesto doon, inihahanda ang buntot pagi. Kaso nga lang nahablot si Oyong bago mahambalos. Sa sobrang bilis ng kaganapan, nahuli si Anton. Paglapit sa kaibigan, wala na ang aswang. Nagulat din si Oyong dahil walang ginawa ang nilalang. Hinablot lang siya palabas at biglang iniwanan. Pareho silang napapatanong ni Anton. Gayon pa man nagmamadaling pumasok bago pa balikan. Nang mga sumunod na sandali ay wala nang nagparamdam. Nakahinga at nakatulog. Nagising kinabukasan, nagkamalay na si Mang Bado. Sinabi ni Anton at Oyong ang naganap. Pero tumawa lamang ito. Nagbiro na para bang walang nangyari. Bumalik din kagad sa pagsusugal. Ang dalawang binata ay nagtatakang sumunod. Sa puntong ito maraming dayo ang dumating. Mapera. Malaki ang pustahan kaya ganadong lumaban. Kaso lahat sila tinalo. Imbis na pera ng dayo ang ubusin, kanila ang walang natira. Pero nang si Mang Baduna ang humarap sa mga ito, walang binatbatang lahat. Makikita ang tensyon sa pagitan ni Mang Bado at mga dayo. Kahit sila ang umantog, si Mang Bado ang panalo. Sunod-sunod hanggang naubusan ng pangsugal. Pagkatapos kanya-kanya sa pag-alis. Matalim ang titig ng mga lalaki sa matandang antingero. Tahimik na sinundan. Pagdating sa kakahuyan kung saan walang tao, bumunot ng baril ang isa sa kanila at nagpaputok. Humandusay si Mang Bado. Gulat si Anton at Oyong sa nasaksiyan. Napapatanong kung paanong nangyari, gayong meron namang anting-anting. Ang mga lalaki ay nagtawanan. Tumalikod ang mga ito pero bago makalayo, bumangon si Mang Bado at saka gumanti. Ilang segundo lang ang lumipas, lahat ng ito ay bumagsak. Wala nang buhay. Dali-daling umalis sa lugar bago pa may makakita. Sumunod naman si Anton at Oyong. Sa tahanan na abutang nag-aantay si Mang Abod. Sinali ang mga binata sa usapan dahil alam na rin ng mga ito ang kaganapan. Ang sabi, may tao sa pasugalan na nagbabayad ng tao para ipatumba si Mang Bado. Ang dahilan, galit sa palaging pagkapanalo ng matanda. Hindi lang yun. Meron pang isa. Ang aswang na nakalaban ni Mang Abod, naroon din sa pasugalan. Huwag mo kong niloloko, Abod. Kung meron mang aswang doon, malamang malalaman ko. Ilang ulit akong pabalik-balik sa lugar. Halos doon na nga ako tumira. Etong taong to parang hindi alam ang pamamaraan ng aswang. Hindi lahat mahuhuli sa isang tingin
Sa isang amoy, maraming pakulo ang mga yan para lang itago ang pagkatao sa lahat. Ikaw nga na may anting-anting na isan eh. Mahina ka siguro. Sandali nga. Bakit ba ako nadadamay sa problema mo? Ikaw lang naman tong hinahabol ng kung sino-sinong aswang dahil sa pagiging hambog mo. Ang lakas kasing magamon. Tapos kapag papatulan magtatago. Pati ako madadamay eh. Sana lang hindi kita nakilala. Maayos na sana ang buhay ko tapos bigla kang sumulpot. Hoy, wag mo kong ayawan dahil kahit bali-balik ta rin ang mundo magkapatid tayo, magkatugo tayong dalawa. Ikaw lang naman na nagsasabi niyan. Wala rin ako magawa dahil wala na si nanay upang mapagtanungan. Parang ginagamit mo lang ako para makalusot ka sa mga kalaban mo. Bakit naman kita gagamitin pulpul ka? Mas malakas ako kumpara sa'yo. Kaya kitang yakapin ang hindi naapektuhan ng anting-anting mo eh. Tama na, Bod. Pangit na nga yung mukha mo, pangit ka pang kausap. Mabuti pang umalis ka na. Huwag ka nang manggulo rito. Pabayaan mo na ako. Kapag nandyan ka, ang daming problema. Aalis naman talaga ako eh. Hindi ko rin masikmura yung mukha mo. Pero kailangan mong mag-ingat. Nasa pasugalan ng kalaban. Naroon ang taong gustong pumatay sa'yo at sa akin. Wala akong pakialam kung sinong gustong pumatay sa'yo. Patayin ka niya kamo. Umalis ka na. Nandidilim na ang paningin ko. Nagkatinginan lang sina Anton at Oyong habang nakikinig sa usapan ng magkapatid. Nagtatanong kung bakit nasali pa, gayong walang kinalaman sa mga ito. Nagpaalam sila subalit pinigilan ni Mang Bado. Para sa matanda, hindi pwedeng basta nalang paalisin ng mga binata ngayon na merong nalaman tungkol sa kanilang magkapatid. Wala siyang tiwala sa pagtango ng mga ito dahil kapag nadulas ang dila, may sisiwalat sa karamihan ng katotohanan, bagay na ayaw niyang mangyari dahil napapagod kakalipat ng tirahan. Ang ginawa, inutusan ng inutusan para manatili sa bahay. Si Mang Bado sa kabilang banda, bumabalik pa rin sa pasugalan kahit na binalaan ng kapatid. Habang abala roon ng matanda, sinamantala nila Anton at Oyong ang pagkakataon na makalis. Nagtungo ang dalawa sa kabilang sitio kung saan may dating bahay ang pamilya ni Oyong. Ginagamit pa rin naman itong tambakan ng mga bagay-bagay at maayos pang tirahan. Nagpa siya na dito muna mamalagi sa takot na lalong madamay sa problema ni Mang Badong at Mang Abod. Kaso nga lang pagsapit ng gabi, sila naman ang binulabog ng aswang. 10 oras nang mapansing may palakad-lakad sa bubong. Yero lamang ito, kung kaya't bawat apak lumilikha ng ingay. Pinagpalagay nung una na pusa, pero nang marinig ang pagkalmot ay kaagad na alerto. Dali-daling kumuha ng patalim at ibang panlaban, pero hindi pa rin napigilan ang pagpasok ng nilalang. Bigla itong lumitaw sa harapan. Pareho silang tumilapon. Sunod-sunod na binalibag si Anton. Nang bumaling kay Oyong, lumapit ito at saka inamoy-amoy. Kaso nga lang, umalis din pagkatapos. Grabe! Ano yun? Namimili ng sasaktan? Ako binugbog tapos ikaw inamoy lang. Huwag ka na magsalita ng kung ano dyan. Mamaya bumalik pa yun eh. Sa paglipas ng ilang pang mga araw, may pagpaparamdam pa rin sa paligid pero hanggang doon lang. Para bang may pinagmamasdan. Dito na rin napansin ni Anton na nagbabago si Oyong. Biglang nagagalit. Mabilis ang mga kamay para manakit. Natutulala at kinakalmot ang mga bagay-bagay. Minsan na itong nahuling naglalaway. Hindi naman sa lahat ng oras, may pagkakataon lang nasusumpungin. Sa kabilang banda, tuloy pa rin ang pagsusugal ni Mang Bado. Hanggang sa lumitaw na sa pasugalan kung sino ang may balak sa kanya. Si Renato, dating kasapi ng rebelde na ngayon ay nagtatago sa lugar. Sa kalagitnaan hindi napigilang magkarambola. Basagan ng bote, hampasan ng kahoy, pisikalan. Nagtakbuhan ng mga tao dahil lumala ang pag-aaway.
Natigil lang ng si Mang Badu na mismo ang kusang umatras. Nag-iingat din na hindi mabuking ang gamit na ginawang alas para manalo. Kaso nga lang, sa daan humarang ang kaanak ng may-ari ng pasugalan. Madilim na ng sandaling iyon, kung kaya't hindi napigilan ang pagpapalit ng anyo. Gulat si Anton at Oyong. Hindi makapaniwala na aswang ang kaanak ng may-ari. Mabilis ang kaganapan. Nakita na lang nila na nakahandusay ang lalaki. Ilang ulit tumagos ang balisong ni Mang Bado sa katawan nito. Batay sa bakas, nagmamadali na ring umalis nang mawala ang matanda. Pero natigilan si Anton dahil biglang nawalan ng malay si Oyong. Binuhat na lamang ito at inuwi. Kaso nga lang problema ang bumungad pag-uwi ng bahay. At sila ang binuntunan ng galit. Minsan silang nakitang kasama si Mang Bado. Kahit ilang ulit mang sabihin na wala silang kinalaman, nagpupumilit ang lalaki. Sinaktan si Anton, pero kagad ding natigilan ng sumugod si Oyong. Kinagat ito. Kumaripas ng takbo habang iniinda ang sugat sa leg. Nanlaki mga mata ni Anton dahil nilalasap ng kaibigan ang dugo sa kamay, maging ang laman ay kinagat at nilunok. Oyong, ayos ka lang ba? Nakakadiri ka naman. Bumaling ito sa kanya. Tinitigan siyang mabuti hanggang sa dahan-dahang lumapit. Kinakabahan si Anton dahil iba na ang tingin nito. Bago pa may magawang masama, hinampas ni Mang Bado. Ang sabi ko sa inyo, doon lang kayo sa tahanan. Saan ba kayo nagpunta nitong nakaraan? Ang hirap niyong hanapin. Na paano ba tong kaibigan? Nako, ito na nga bang sinasabi ko? Bakit po? Ano pong nangyari kay Oyong? Ano pa nga bang nangyari? Nalahian na siya. May nakaengkwentro ba kayong aswang? Kaya sabi ko sa bahay lang kayo dahil damay na sa problema si Abod. Inutil talaga ang lecheng yan. Nagpapakita kapag may tinutugis tapos nandadamay ng inosente. Nang mga oras na ito, hindi na mahagilap ang kapatid. Hindi na nagsayang ng pagkakataon. Dinala ni Mang Bado sa tahanan si Oyong upang gamutin sa pagkayanggaw. Ang problema, masyadong mabilis ang proseso ng sumpa sa katawan nito. Ilang linggo pa ang lumipas. Lumala na ang senyales. Dali-daling hinanda ang mga gamit at saka sinimulan ang ritual. Kaso muling nabulabog si Mang Abod. Kasalukuyang hinabol ng aswang. Leche ka talagang matanda ka. May ginagamot pa ako pero nagdala ka na naman ng kalaban. Paulit-ulit na hinampas ang kapatid. Nakakabagong palit pa lamang ng anyo. Hubot-hubad. Nanlilisik ang mga mata. Kaya ko naman silang kalabanin ng problema, malakas eh. Tulungan mo ko, parang hindi ka kapatid. Na paano ba ang binatang yan? Napaka-inutil mo talaga. Maghanap ng gulo tapos hindi kayang tapusin. Kakatapos ko lang itumba ang sinasabi mong kalaban na naroon sa pasugalan. Tapos ito na naman. Ang sarap mong tagtarin. Lumabas si Mang Bado para itaboy ang aswang. Madaling naitaboy dahil gumamit siya ng sabulag. Saktong ginawaran ng malubang sugat. Hinayaang makatakas para sa malayong lugar abutan ng kamatayan. Bumalik sa loob para asikasuhin si Oyong. Pinainom ng tubig na pinagbabara ng medalyon na hinaluan ng iba pang pangontra. Pagkatapos pinilit pinasuka ang bagay na kinargahan ng sumpa. Sa puntong ito, kasing liit ng munggo ang batong lumabas. Kagad dinurog at saka nilibing. Nagmamadali si Mang Bado. Biglaan ang pasyano malis sa lugar dahil pinag-uusapan ng mga tao. Siya kasi ang huling nakalaban ni Renato na kasalukuyang binuburol. Sa lala ng pagkagat ni Oyong, binawian ng buhay. Walang nakakaalam sa kanila na ang binata ang may kagagawan. Nilihim din ito ni Anton.
Nag-aalala na baka pagdiskitahan ng kaibigan. Masyadong mabilis ang kaganapan. Nahirapan si Anton ay proseso ang lahat. Ang naaalala sa pasugalan nagpapalipas ng oras. Kumakain sa biyayang bigay ni Mang Bado. Ngayon ay nasangkot sa problema. Nakainkwentro ng aswang. Nayanggaw si Oyong at ngayon naman nawala sa lugar si Mang Bado. Kasabay ng paglisan nito. Gumaling naman si Oyong, kaso nga lang wala itong naaalala. Nawala na din ang mga perwisyo sa kanilang lugar. Hindi na lang din sinabi ni Anton ang totoong kaganapan. Hindi niya ipinagtapat kay Oyong na minsan siyang nayanggaw at tumikim ng laman ng tao. Pero habang buhay dadalhin ni Anton sa kanyang sarili ang masalimuot na karanasan kay Mang Bado. Ang sugalero ng Cebu. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa manunugis na naging ermitanyo. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Dokyo. Taong 1991, Siquijor. Maraming may isip na kababalagan ang kahit na sino kapag narinig ang salitang Siquijor. Pinaniniwalaan na pugad ito ng iba't ibang kababalagan. Hindi lamang ng mangkukulam at mambabarang, kundi maging ang aswang na palaging pinoproblema ni Dokyo. Isa siyang antingero na galing sa pamilya ng manggagamot, hindi sumunod sa yapak ng ama. Ang nagusto nito, panunugis, pakikipagbakbakan sa mga nilalang. Ayaw magpahuli dahil malakas ang laban ng tangan na nagmula sa kawayan. Tokyo, sa kawayan ka na talaga nakatira. Meron tayong tahanan pero dyan ka namamalagi. Paduyan-duyan, akala mo kung sino senyorito. Umuwi ka nga. Tumulong ka sa gawaing bahay. May ginagamot ang tatay mo. Marami nga asikasuhin daan. Malayo palang naririnig niya na ang malakas na boses ng ina. Madalas siya nitong sinusundo sa kawayan kung saan tumatambay. Dinadalan pa ng walis tingting bilang panghampas. 24 anyos na pero bata pa rin itrato, lalo na pagdating sa pagdidisiplina. Uwi naman ako mamaya eh. May dala ka na namang walis ah. Nay naman, huwag mo ipalo sa akin yan, masakit. Wika ni Dokyo. Nagmamadaling tumayo mula sa duyan upang makaiwas. Anong gusto mong daling ko sa susunod, 2x2? Ang laki mo na, pero kailangan mo pang pagmalupitan para umuwi. Ano bang meron sa kawayan na to parang nahuhumaling ka masyado? Araw o gabi nakaduyan ka dito. May engkanto ba dito naging nobya mo? Si nanay talaga magulos dili nga po kayo. Palagi na lang may nasasabi. Eto na nga ho, uwi na nga eh. Tugon ni Dokyo. Niligpit ang duyan at saka nagmamadaling lumakad. Sa kawayanan siya palaging nakatambay. Hindi lang dahil sa presko ang hangin, malawak na tanawin, kundi doon natagpuan ang mutyang tinatangan. Malaki ang respeto sa nasabing lugar, kaya bilang pasasalamat sa binigay na lakas, naglaan ng oras doon. Pagdating ng tahanan na abutan niya ang ama, nagliligpit na mga gamit. Tapos na ang gamutan sa mga pasyente pero naguguluhan pa rin. Tay, may problema po ba? Yung mukha nyo kasi parang may hindi pa nasusolusyonan. Ang lalim ng iniisip nyo, kahit wala ng pasyente. Kilala mo si Aling Sikay ano? Yung anak niyang buntis natagpuan patay kaninang umaga. Ang sabi ng asawa, nakarinig siya ng kaluskos sa bubong. Sandali lang naman daw kaya hindi pinansin sa pag-aakalang pusa lang. Sunod na namalayan, umalingaso yung matinding amoy. Parang nabubulok na laman na sunog eh. Hindi rin pinansin dahil nawala kagad. Tulog na ang asawa sa kwarto na masandaling yon.
Kinaumagahan nalaman nila wala na eh. Hindi nagising. Nanigas ang katawan. Bakit naman kasi hindi pinansin eh? May senyales na nga sa paligid pero binaliwala pa. Ibang klaseng kamangmangan yan. 2 buhay tuloy yung nawala. Yung nanay, saka yung bata sa sinapupunan. Naroon na eh. Sana pinatay na yun eh. Hindi napigilan ni Dokyo maglabas ng salubin. Napabuntong hininga upang mapigilan ang bugso ng damdamin. Sa tuwing nakakarinig ng ganitong balita, walang ibang nararamdaman kung hindi galit. Kaya nga pinasundo kita sa nanay mo para mapag-usapan natin ang gagawin. Ikaw ang manunugis kaya dapat merong plano. Hindi rin ako makatulong eh. Gawa ng may inaasikaso sa mga pasyenteng pabalik-balik. Ano sa palagay mo ang gagawin? Ano pa nga ba ang gagawin natin? Hanapin at patayin. Ganun lang kasimple. Nang bibiktima ng mga tao, kaya dapat lang patayin kaagad. Huwag nang patagalin. Kaya ka naiisa ng kalaban eh. Minsan hindi ka nag-iisip. Ang punto dito, mahuli ang aswang at mabigyan ng karapat-dapat na parusa. Kaya kinakailangan ng kilos na may plano. Kung paiiralin mo ang galawang hindi pinag-isipan, patuloy ka lang malulusutan ng kalaban. Umayos ka kasi. Natahimik siya. Napagtanto ang sinabi ng ama. Kagaya na lamang po ng dati. Mamanmanan ko ang lugar malapit sa bahay ng biktima. Kapag nakita ang nilalang, tutugising kaagad. Wala namang yung pinagkaiba sa sinabi mo kanina. Ano bang nangyayari sa'yo? Puro katambay doon sa kawayanan eh. Kaya pati utak nalilipad ng hangin. Bakit ka naman magmamanman sa lugar na tapos ng salakay ng aswang? Sinong aabangan mo? Kahit abutin ka pa ng umaga kakaabang, walang nilalang na magpapakita sa'yo dahil tapos na ang pambibiktima. Hay nako, ikaw tong manunugis. Pero ako pa nagtuturo sa'yo. Ganito na lang, maglibot ka sa buong barangay. Maliit lang naman ang lugar natin eh. Maghanap ka ng bakas o kahit anong bagay na makakapagturo sa halimaw. Imposibleng walang makita. Siguradong nagkalat ang mga palatandaan. Kagad kumilo si Dokyo. Bawat kanto ng barangay ay pinuntahan. Tinalasan ang paningin para may mahanap. Dumiretso siya sa bahay ni Mang Fidelo. Isa itong manghihikap. Kaanak ng mangkukulam na ang gamit sa pambibiktima ay orasyon at kamay. Isang tapik lamang sa tao ay pwede nang dapuan ng matinding sakit. Depende sa kung anong ibibigay. Dokyo, sa tingin mo ba ako bumiktima sa buntis? Alam ng pamilya mo ang pagkatao ko. Pero ako na mismo magsasabi sa'yo na wala akong kinalaman sa nangyari. Hindi ako aswang. Isa akong mangikap. Kung ako man ang may gawa nun, sana merong nakakita. Hindi ako makakapambiktima kung hindi ko mahahawakan ng tao. Alam mo yan? Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. Nakita si Mang Fidelo. Karga-karga ang sako ng mais. Halatang galing sa taniman. Wala pa nga akong sinasabi, pero nakarami na kayo. Paano nyo nalaman na yan ang pakay ko? Dumedepensa kayo kaagad eh. Wala pa nga akong hinihirit. Bakit naman hindi? Sa tuwing may nabibiktima sa lugar, maglalakad-lakad ka para maghanap ng ebidensya na magtuturo kung sino ang nilalang na sumalakay. Isa ako masamang tao, kaya binabantayan din ang galaw ng katulad mo na may kakaibang kakayahan. Isa pa, yan ang usap-usapan ng lahat ngayon. Walang sino mang tao rito sa atin na hindi alam ang nangyari sa anak ni Aling Silay. Nakumbinsi siya sa rason nito. Kung tutuusin ay tama rin. Ang isang manghikap na kagaya nito, kinakailangan makalapit sa biktima bago magawa ng masama. Pasensya ka na, Mang Fidelo. Ikaw kasi ang pinakamalapit, kaya ikaw ang una kong pinuntahan. Lahat naman, sasadyain ko eh. Malay natin, nakipagkuntsaba sa ibang lahi. Uso na rin yan, hindi po ba? Wika ni Dokyo. Napahugot ito ng hininga.
Natamaan sa kanyang sinabi. Hindi na pinahaba pa ang usapan. Tumalikod siya at pinagpatuloy ang pakay. Nalibot ang buong barangay pero walang mahanap na bakas. Pinuntahan ang mismong tahanan ni Aling Sikay. Kaso nga lang wala rin. Naglaho maging ang amoy ng aswang na bumibiktima. Naging malinis ang galawan. Sa palagay ko, gumagamit ng kung anong orasyon ng aswang para sumabay sa pag-alis ang pagkawala ng bakas. Kung wala ka talagang nahanap, o baka naman may nakaligtaan ka. Dokyo, may pagkamangmang ka pa naman paminsan. Wala po talaga, tay. Bawat sulok tinignan ko na. Pati nga ang aking tangan walang naramdaman pero tama ka. May ginamit ang aswang. Naging maingat. Hayaan nyo, lalabas ako mamayang gabi. Magpapatuloy sa paghahanap at magmamanman na rin. Sige, magandang ideya yan. Bago pala, samahan mo muna ang iyong nanay sa pagbili ng kakailanganin dito sa bahay. Wala na tayong bigas. Bumili ka rin ng gulay. Nagpunta sila sa pamilihan kasama ang ina. Habang namimili, inatupag niya ang pagmamasid sa babaeng ngayon pa lamang nakita. Nagtitinda ito ng asukal sa tindahan ni Mang Berto. Alerto ang mutya, pero wala siyang maramdamang banta sa babae. Tinuro ng tangan, ngunit kalmado lang ito. Lumapit pa siya para makasigurado. Asukal ho. Bagsak ang presyo ngayon kasi maraming dumating. Ilang kilo po ang gusto nyo? Mahinahon ang boses nito. Ay, hindi naman ako bibili. Lumapit lang ako kasi kala ko kung ano yung paninda mo eh. Asukal lang pala. Naguguluhan si Dokyo. Taliwas sila ng tangan. Wala namang naramdaman sa babae. Diretso sa mga mata ang tingin nito. Walang kaba. Hindi katulad ng ibang nakasalamuhang aswang na mahahalata kaagad dahil sa reaksyon. Lumingon siya muli sa babae. Nakangiti lang ito nang magkatinginan sila. Pagkatapos ng pamimili, dumiretso sa pag-uwi. Hanggang sa makarating ng bahay, yun pa rin ang nasa isipan. Anong tinatakbo ng utak mo? Baka malunod ka sa lalim ng pag-iisip. Siguro naman, pagpaplano yan para mamaya. Biglang singit ng ama. Pinuntahan siya sa bakuran. Naguguluhan kasi ko, tay. Kanina sa pamilihan naging alerto ang mutya. May tinuturong babae. Pero nung nilapitan ko wala akong maramdaman. Normal lang ang kilos niya eh. Paano kaya nangyari yun? Aba, malay ko sa'yo. Wala akong karanasan sa pagkakaroon ng tangan. Halamang gamot at herbal lang ang hawak ko. Ikaw ba? Ano ba sa palagay mo? Hindi naman magbibigay senyales ang mutya sa maling pagkakataon. Kumbaga, hindi yan nagkakamali sa pagtukoy. Kung itinuro ang tao, isa lang ang ibig sabihin. Masama. Kung wala kang naramdaman sa babae, baka hindi siya aswang pero may tinatagong kasamaan. Alam ng mga mutya ang mga uri ng individual na maitim ang budhi. Kung sabagay may punto ho kayo, tay. Hindi ko napansin ang katangian ng isang aswang doon sa babae. Kasi baka isa siyang hamak na tao pero may masamang binabalak. Etong tangan ko. Kung ano-anong kasamaan nyo napapansin. Mamaya anong oras mong balak lumabas? Ang sabi ni paring Lauro, may nakita siyang kahinahinalang babae malapit sa kanila. Ilang beses daw dumaan eh. Tumitingin sa mga kabayan. May pagkakataon na humihinto. Ang kinakatakot niya baka aswang daw eh. Tignan mo nga, baka yun yung halimaw na ng bibiktima nung nakaraang gabi. Kapag nasiguro mong aswang, wag na magpalin lang. Puksain mo kagad. Oo naman, tay. Wala akong papalampasin lalo na kapag nahuli sa akto. Mamaya, sisiguraduhin ko mahanap ang sino mang umaaligid na yan. Sana siya rin ang nilalang na ng biktima sa yumaong anak ni Aling Sigay.
para isang panunugis ang mangyayari. Pagsapit ng gabi nakahanda na si Dokyo. Naglilibot sa lugar. Layong mahanap ang halimaw. Siniguradong tulog ang lahat bago lumapit sa mga bahay-bahay upang maiwasan ang anumang negatibong pag-iisip laban sa kanya. Hindi alam na mga kapitbahay na isa siyang antingero. Dumaraan lang siya pero matalas ang pangdama at paningin. Pinupuna ang may hinang kaluskos at mga anino sa tabi. Sa unang mga oras ay walang napansin. Pabalik-balik siya sa pag-ikot. Nang mabagot, sumadya sa kawayanan upang makapagduyan pero laking gulat nang may nakasampa roon. Dali-dali siyang naglakad. Habang papalapit ay nagiging aktibo ang tangan. Alisto siya. Hinanda ang patalim. Sandali lang. Hindi ako masamang tao. Napadaan lang ako. Nakiduyan lang. Napagod ako kakalakad eh. Wala naman akong binabalak na kahit ano. Natigilan si Dokyo nang makilala ito. Teka sandali. Ikaw yung babaeng nagtitinda ng asukal sa tindahan ni Mang Berto, hindi ba? Anong ginagawa mo dito? Ang layo-layo nun eh. Tumingin sa kanya ang babae. Tinitigan siya pero hindi nakilala. Oo, bagong tindera ako doon pero magkakilala po ba tayo? Bago pa lang kasi ako sa lugar niyo eh. Hindi rin kabisado yung mga nakakasalamuhang tao. Pasensya na po kung hindi ko kayo makilala ha. Talaga bang nakita tayo sa tindahan? Kailan? Napakamot na lamang sa ulo si Dokyo. Hindi nagustuhan ang pagsasalita nito. Wala. Eto naman kung makapagsalita, po nang po eh. Kalimutan mo na nga lang. Huwag ka rin dito magduyan. Doon ka sa malayo para sa akin ang lugar na to. Walang sali-salitang umalis ang babae. Tinitigan niya ito habang papalayo. Malakas ang senyales ng tangan pero kabaliktaran ang sariling nararamdaman. Naguguluhan siyang nakatingin dito. Pinutol niya ang duyan at dinala sa bahay. Babanlawan niya ito. Ayaw na may dumikit na ibang baho. Nang hindi pa rin maalis ang senyales ng tangan, inamoy niya ito at dito nahanap ang bakas ng aswang. May kaunting samyo na naiwan. Naisan ako ah. Hindi bali. Ngayong alam ko na. Humanda siya. Kagad lumabas si Dokyo at muling naglibot. Nagbabaka sakaling makita ang babae pero ilang beses nag-ikot ay walang natagpuan. Umuwi na lamang at inantay ang umaga. Balak na puntahan sa tindahan ni Mang Berto. Sumakto naman na bukas na ang tindahan pagdating niya. Magandang umaga po sa inyo, Mang Berto. Kayo po ba ang nagbukas ngayon? Wala po ba yung utosan niyo? Tanong ni Dokyo. Tinulungan niya ito na mag-ayos ng tindahan. Hindi nakauwi ang babae. Kagabi pa nagpaalam na may pupuntahan lang. Hanggang ngayon hindi pa nakakabalik. Ewan ko ba sa isang yon? Kung ano nangyari sa kanya parang ako pa ang mananagot kasi trabahante ko. Walang maayos na paalam. Walang binanggit na lugar o kasama. Naiwan pa naman ang mga gamit doon sa tulugan. Baka babalik mamaya. Saan kaya yun nakatulog Diyos ko? Sana naman nasa mabuting kalagayan. Kukulangin ang kita ng tindahan, pambayad kapag may nangyaring masama doon. Ano po bang pangalan ng babae? Alam niyo po ba kung saan siya nanggaling? Parang bago siya dito sa lugar natin eh. Ngayon ko lang nakita. Wala namang nabalita ang bagong lipat. Hindi ko rin alam Bigla na lang siyang lumitaw nung nakaraang araw. Sakto naman na wala akong katulong dito sa tindahan. Kasi sinisante ko ubod ng tamad. Nakiusap na mamasukan yan kaya tinanggap ko kaso ngayon ewan ko kung nasaan. Yung mga gamit niya, Mang Berto, pwede po bang makita? May pagdududa ako sa katauhan ng babaeng yun eh. Alam niyo naman po, maraming masamang loob na nagkalat dito sa atin. Mahirap na, baka pati kayo madamay. Tama ka. O siya sige.
Puntahan mo doon sa likod. Yung kwarto sa kanan. Mabuti na isip mo yan. Ikaw nang bahalang maghalungkat doon. Tignan mo ang bawat gamit para sigurado. Wika ni Mang Berto. Walang pag-aalinlangan na pumayag dahil inisip din ang kaligtasan at kapakanan. Dumiretso siya sa kwartong itinuro nito. Pagbukas pa lamang ng pintuan, bumungad ang amoy ng isang halimaw. Kaunti lamang ang gamit ng babae, iilang damit. Ang nakaagaw ng atensyon ay mga bote. Kinuha niya ang isa at sinuri. Dito napagtanto na may ginamit na langis upang itago ang totoong katauhan, upang lituhin ang taong may tangan na katulad niya. Lumabas siya. Pagkatapos magalungkat, sinabi ang katotohanan kay Mang Berto. Binigyan ng babala at iniwanan ng pangontra upang maging ligtas kung sakaling babalik ang babae at may gawing masama. Umuwi siya ng bahay para ipaalam sa ama ang natuklasan. Kaso lang hindi natuloy dahil maraming inaasikasong pasyente. Nagintay siya hanggang hapon pero bigo pa rin. Naka, hindi pa matatapos yan, tatay ma. Kinakailangan ng atensyon yung ginagamot niya eh. Hindi maiwan-iwan, ano bang sadya mo? Kung pwede ako na lang magsasabi, pagpasok uli ng kwarto para magdala ng mainit na tubig. Wika ni Nanay Osang. Mamaya po ba hindi pa rin matatapos? May mahalaga akong sasabihin. Antayin ko na lang kaya. Hindi pa talaga. Tungkol ba yan sa napag-uusapan yung tutugising aswang? Kailangan ba talaga ang ama mo dyan? Parang hindi naman kasi manggagamot to. Ikaw ang manunugis eh. Mauna ka na sa pagkilos. Sasabihan ko na lang siya mamaya. Napaisip si Dokyo. Gusto sanang sabihan ng ama para makahingi ng karagdagang payo. Pero dahil abala sa pasyente, nagpa siya na gawin na lamang ang panunugis. Ako na lang po magsasabi kay tatay mamaya. Alis po muna ako. May huliin lang na halimaw. Total madilim na eh. Tamang-tama para manugis. Lalakad na po ako na eh. O sige, Dokya. Wala akong ibang masasabi kung hindi iba yung pag-iingat. Minsan, nauuna yung pagyayabang mo eh. Laban nito ng hindi pangkaraniwang nilalang. Kaya maging alisto ka. Ilang taon ka pa lang bilang manunugis. Alam kong malakas ka, pero mag-ingat ka pa din. Tumango si Dokyo. Lumakad pagkatapos magpaalam. Walang ideya kung saan pupunta, kaya patayo-tayo na lamang muna sa daan. Nakikiramdam sa paligid hanggang sa nakita si Mang Lauro. Tumatakbo palapit sa kanyang kinaroroonan. Pawisan at takot na takot. Kagad niyang hinarangan. Mang Lauro, anong nangyari? Parang hinabol ka ng demonyo ah. Matagal bago nakapagsalita ang matanda. Nanginginig habang lumilingon sa pinanggalingan. May aswang doon. Malapit sa bahay may aswang, babaeng aswang, kumakain na tao. Tulungan mo sila dati. Si Nicoy, tulungan mo sila. Kagad siyang nagtungo sa lugar. Naabutan ang nilalang sa katabing bahay kung saan merong kakabagong silang na sanggol. Kaguluhan ang bumungad dahil ang nakatira ay walang tigil na ginagambala ng nilalang. Babae ito kagaya ng sinabi ni Mang Lauro. Duguan ang katawan mula sa unang biktima. Naroon sa kwarto ang ina at ang bata, pilit na lumalaban sa nilalang. Ano ba naman kayo? Kalalakan yung tao, hindi nyo magawang tumulong kahit pansamantala. Iniwanan pa talaga sa loob ang mag-ina. Wika niya sa dalawang lalaki na nagtakbuhan palabas ng bahay. Hindi na siya nagaksaya ng oras. Pumasok at inagaw ang atensyon ng nilalang. Hindi may tatanggi ang taglay nitong lakas. Mabilis ang kilos na kaagad siyang inambahan, sabay kalmot sa muka. Hindi nakalaban dahil sa tindi ng atake. Nakadiin sa leeg ang kabilang kamay. Hindi naman nasugatan pero nadama ang lakas. Nakabawi siya makalipas ng ilang sandali.
Ibinalik ang pagmamalupit at siniguradong mapupuruan, kaso lang malakas ang bisa ng sinambit na orasyon. Sa sariling paningin, natatamaan pero ang totoo, walang epekto ang atake sa kalaban. Ginawa pa siya nitong laruan, pinagtatawanan habang nililinlang. Mabuti na lang din nakalabas na ang mag-ina ng mga sandaling iyon, kaya ang inisip na lamang ay sarili. Nang mapagtanto ang kaganapan, kaagad ginawa ng paraan para makawala sa orasyon. Nang magtagumpay, siya naman ang nagsamantala. Hindi pinatakas. Nawasak ang iilang bahagi ng bahay. Pareho silang tumilapon sa labas. Tumama ang atake ni Dokyo. May dugo na umaagos sa mga sugat, pero lumalaban pa rin ang aswang. Gamit-gamit ni Dokyo ang mutya ng kawayan. Nag-iba na ang hugis nito. Kung sa umaga ay normal na tangkay kong titignan, pero ngayon ay napakatulis. Nagbabaga ang bawat sulok. Hindi niya tinantana ng saksak. Wakwak na ang tagilirang bahagi pero tila walang kabawasan ng lakas. Ilang beses niya pang binaon ang mutya ng kawayan. Ayos ka ring aswang ka. Masyado kang malakas. Umangil ng malakas ang aswang at muling sumugod. Paulit-ulit na kumakalmot at nangangagat. Ilang minuto pa ang lumipas. Wala pa ring bumabagsak sa dalawa. Parehong sugatan. Parehong malubha ang tama. Dokyo, hindi yan matatapos kung hindi ka mag-iisip ng paraan. Dalian mo! Patayin mo na yan! Kinalmahan ni Dokyo ang sarili. Nag-isip ng ibang paraan para makaatake. Pareho silang malakas at maliksi. Kung magpapatuloy ay hindi matatapos. Habang tumatagal, nasipat ang isang bagay na nasa kabilang tagiliran nito. Bahagyang maitim. Mabuti na lamang nasinagan ng kaunting liwanag ang maliit na bote. Ito ang langis na nakita niya doon sa mga kagamitan ng babae. Dali-dali siyang sumabay sa galaw nito. Kinuha ang bote at binasag. Yun lang ang kanyang ginawa. Dahan-dahang humandusay ang nilalang. Sa dami at lubha ng sugat na natamo, sa dami ng saksak ng mutya ng kawayan, kitang-kita kung paanong ang mga sugat nito ay naglabas ng dugo. Unti-unting nasunog. Yan lang pala ang sikreto mo. Kung ano-ano pa ang ginawa ko, kailangan lang palang basagin yan. Ibang klase ka rin ha. Meron kang isang uri ng langis na kayang kontray na magamit namin. Sige na, magpahinga ka na, perwisyo ka. Tinulungan siya ni Mang Lauro sa pagliligpit ng bangkay. Ang ama naman ang nagsagawa ng orasyon at isinabay sa hukay. Tanda ito upang tuluyang matigil ang kasamaan ng alimaw. Ang tagal kasi umupa ng kalagayan ng pasyente kanina, kaya hindi kita nakausap. Nung sinabi ni nanay mo na nanugis ka pagkatapos makuha ang matibay na ebidensya, nagmadali akong sumunod. Nakailang ikot pa ako. Wala akong ideya kung saan ka pupunta eh. Mabuti pala napatay mo. Kumusta ang laban? Kung nakita mo lang tay, pati ikaw magugulat eh. Matagal bago ko na itumba. Gumamit ng kakaibang langis yung aswang na yan. Buti na lang tinuruan niyo akong maging kalmado at mag-isip sa mga ganyang uri ng sitwasyon. Nakita ko yung gamit niya nakasabit sa bewang. Yun, binasag ko. Doon ko napatay yan eh. O siya, sige na. Umuwi na tayo, mukhang napagod ka. Ang importante, napatay mo ang aswang. Dagdag kaalaman yan para sa mga susunod mong panunugis. Matapos ang kaganapan, lalong lumalim ang relasyon ni Dokyo at ama sa aspeto ng panggagamot. Dito na din tuluyang inaral ni Dokyo ang pamamaraan sa panggagamutan. Pinagsabay niya ang lakas ng isang manunugis at manggagamot. Kaya naman dahil dito, tuluyang nakilala ang pangalan, hindi lang sa mismong sitio, maging sa karatig lugar. Dahil din sa kaganapang ito, nabawasan ang kaso ng mga pambibiktima ng aswang. Ramdam nila ang lakas at puwersa.
ng isang purong manggagamot at batikan na manunugis.